Sa nakaraang 50 taon, 3 beses nagtala ang Pilipinas ng lindol na magnitude 7.8 pataas ang lakas. Isa rito ang magnitude 7.8 na lindol sa Luzon noong 1990 na kumitil ng mahigit 1,000. Naitala sa lupa sa Rizal, Nueva Ecija ang epicenter ng lindol. Matinding pagyanig ang idinulot nito sa Baguio City, Camaratuan City, Dagupan City at San Fernando City hanggang sa Metro Manila. Ang isa pa ay noong 1976, halos 50 taon na ang nakakaraan. Ang magnitude 8.1 na lindol na tumama sa Moro Gulf at nagdulot ng mapaminsalang tsunami sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ayon sa PHIVOLCS, tumama ang lindol pasado hating gabi kung kailan marami nang natutulog. Tinatayang 8,000 ang nasawi, mahigit 10,000 ang nasugatan, mahigit 70,000 ang nawala ng tirahan. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time, noong 1976, dahil sa wala pa po tayo mga early warning system during that time. Gaya ng lindol noong 1976, paggalaw sa Cotabato Trench ang pinagmulan ng magnitude 7.8 na pagyanig sa Sarangani. Parehong sa dagat ang epicenter ng dalawang lindol. Pareho rin intensity 8 o very destructive, ang pinakamataas na naitalang intensity. Pero mas mababa ang tsunami na idinulot ng lindol sa Sarangani noong 1976. 85% ng mga pagkamatay noon dulot ng tsunami ayon sa PHIVOLCS. Umabot po yun ng 9 meters po yung tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na gusali. Ayon sa PHIVOLCS, subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench ang pinagmulan ng pagyanig sa Sarangani. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan ng malawak ang pinsalang dulot ng lindol. May kababawan daw kasi ang 33 kilometers na lalim na bahagi ng Cotabato Trench na gumalaw. Tumagal din ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Lalo na kasi na medyo malapit sa epicentral area yung mga gusali na po na ito. Dati nang sinabi ng PHIVOLCS na may tuturing na mababaw kung mababa sa 30 kilometers ang lalim ng epicenter. Halimbawa ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu noong September 30, may lalim lang na 5 kilometro. 79 ang nasawi. Kinukumpirma ng PHIVOLCS ang mga ulat na ilang lugar ang nakaranas ng liquefaction o ang tila pagkalusaw ng lupa at ng mistulang likido dahil sa lakas ng lindol sa Mindanao. Sa ngayon, bukod sa seismic measuring equipment, nakakalat na rin daw sa Davao at Moro Gulf ang mga tsunami monitoring device ng PHIVOLCS. Magpapadala ang ahensya ng Quick Response Team sa Sarangani para pag-aralan pa ang nangyaring lindol. Ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na manguna sa pagtugon sa sakuna. Pinahanda na rin sa DSWD ang paunang tulong. Dumating na rin sa General Santos City sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon at DOH Secretary Ted Hermosa. Naroon din ang mga kinatawan ng Defense Department, OCD, DepEd at DSWD. Sa taya ng DPWH, nasa 1 bilyong piso ang halaga ng danyos sa iba't ibang gusali sa Gensan pa lang. Titignan natin kung ano yung mga pinaka-critical na buildings at iba pang infrastructure na kailangan nating madagyan ng pagsasaayos. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News.